Magandang araw sa inyong lahat. Sa gitna ng patuloy na hamon ng basura sa ating bansa, muling nanawagan ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa mga local government units na pag-itingin ng kanilang hakbang sa solid waste management. Ayon sa DENR, mahalaga na mahigpit na may patupad ang Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 upang mapanatili ang kalusugan ng publiko at protektahan ang kalikasan. Sa kabila ng 89% ng LGUs na may aprobadong waste management plan, nanatili pa rin hamon ang implementasyon nito. Ang DENR ay handang magbigay ng technical na suporta upang matulungan ng mga LGUs na maisakatuparan ng kanilang mga plano. Narito na ang iba pang mga balita ngayong araw. On January 10, 2025, the Supreme Court launched its first regional mental health unit in Judicial Region 1 at San Fernando City, La Union. Associate Justice Mario V. Lopez emphasized its role in safeguarding the employees' mental well-being as frontliners in justice. The unit offers various services such as mental health first aids, consultations, and counseling. Justice Lopez encouraged all court personnel to prioritize their mental health for a stronger judiciary system. Ito ang balita tungkol kay Solenny Sap. Siya isang abalang aktres, artist, at isang hands-on na ina sa dalawang anak. Sa kabila ng kanyang punong schedule, siya ay nagbahagi ng kanyang sikreto sa kanyang oras. Ang sabi niya ay gumising ng maaga at huwag gumising ng estresado. Gayun pa man ay huwag dapat din maging organisado upang magawa ang lahat ng gawain. Nanawagan ng mga magsasaka ng Bungabon, Nueva Ecija na kilala bilang Onion Capital of the Philippines ng suporta sa gitna ng pag-import ng mga gulay sa sanhin ng pagbababa ng mga presyo nito. Na mula 80 pesos kada kilo ng sibuyas ay bumabagsak ang presyo nito sa 30 pesos kada kilo. Mas mababa pa sa gastos ng production. Hindi kami tutol sa pag-angkat, pero sana maayos ang timing. Kailangan ng suporta ng mga magsasaka. Narito ang balita tungkol sa cyberbullying. Isang seryosong hamon na kinakaharap ng mga kababaihang mamamayan. Sa kabila ng kanilang dedikasyon sa paghahatid ng balita, sila ay madalas biktima rin ng paninirang puri at pananakot online. Isang direktong nagtaas sa kanilang kaligtasan at kalayaan ng pamamahayan. Sama-samang tulungan tayo upang protektahan ang kanilang mga boses at siguraduhin ang katotohanan ay patuloy na maririnig.